Bagong school year pero lumang problema pa rin ang kinakaharap ng ilang paaralan sa Quezon City. Kabilang na riyan ang kakulangan ng silid-aralan. Para sa update live na magbabalita mula sa Batasan National High School, si Camille Samonte. Camille, paano yung naging diskarte dyan sa Batasan National High School? Cheryl, nagsasagawa pa rin ng blended learning dito nga sa pinakamalaking high school sa Quezon City, ang Batasan Hills National High School, dahil sa kakulangan ng classroom. Kahit balik eskwela na ang maraming mga bata, naka-blended learning pa rin ang ilan dahil umabot na sa mahigit 16,000 na estudyante ang enrollees dito. Naabot na rin nila ang ratio na 45 na estudyante sa bawat classroom. Katunayan, umaabot nga ng hanggang 50 to 55 ang bilang ng estudyante sa ilang classroom. Yun nga lang, problemado ang ilang guro at estudyante dahil sa hirap na makakonekta sa internet. Bukod sa Batasan High School, maaga rin nagsimula ang klase ng mga bata sa katapat nito na President Corazon Aquino Elementary School. Ito naman ang ikalawang pinakamalaking elementary dito sa Quezon City na may 7,000 mag-aaral. Maayos naman sana ang umpisa ng klase, pero may ilang kinder students ang umiyak sa unang araw ng pasukan dahil ayaw magpaiwan sa kanilang magulang. Kanya-kanya tuloy diskarte ang mga teacher gaya sa ilang classroom na idinaan sa kantahan at sayawan ang pagsisimula ng klase para libangin ang mga bata. Ayon sa DepEd QC School Division Superintendent, may instruction sila sa mga guro na magkamustahan muna sa mga estudyante sa unang araw ng klase. May ilan daw kasi na baka naapektuhan ng bagyong Karina at pinilit lang na makapasok ngayong araw. Cheryl, ngayong araw din sisimulan yung pagpapatupad ng matatag curriculum. Sa ilalim ng curriculum na ito, nabawasan na yung subject at nakatuon na lang ito doon sa mga mahalagang paksa. Sa ganitong paraan daw ay matitiyak yung learning quality ng mga estudyante dahil hindi na nauulit yung mga magkakaparehong subject. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte.